Guys, good morning. So for today's video guys, travel tayo. Punta tayo ng Manila. Ang lang yung mga gamit ko. So, first time ko lumuwas sa Manila tapos ako lang mag-isa. So, siguro nakaka-excite siya, nakakaba kasi hindi ko alam yung pasikot-sikot pa hanggang airport. So, parang in-explore ko lang kung alam mo yun, um, paano mag paano sumakay, ganun. So it's all new to me. So samahan niyo ako. Let's go! Dito na tayo sa airport. So ayan, nakasakay ako sa van. At ito yung itsura ng airport ng Iloilo City. So first time ko talaga pumunta dito, as in first time talaga, at di ko akalain no na mangyayari pa sa buhay ko na makakalipad din ako at makakapunta ng Manila. So ayan, dyan ako sa labas. So, siyempre video muna tayo ng ating self. Flex ng self yarn. At saka yan, nakapasok na ako sa loob at mawawala yung CR check. Yung ginagawa ko pag nagtra-travel ako, check ko lang yung mga CR. And okay naman. At ngayon, packet na ako dun sa taas kasi need ko bigay yung aking boarding pass or ipascan pala yung boarding pass ko. Siyempre, daan tayo sa elevator pataas. At ayan, nakapasok na ako sa waiting area ng airport. So, na-amaze talaga ako kasi sa TV ko lang ito nakikita yung ganito, yung mga view na ganito. Sa TV, phone, ko lang ito nakikita, guys. It's napaka-amazing, ano yung pakiramdam. Alam mo yung sobrang saya mo na-experience mo ganito. Tapos nung nakita ko pa yung aeroplano ng malapitan, sabi ko sa sarili ko, parang alam mo yun, parang panaginip na yun. Ganito. Siguro sa iba normal lang ito, yung mapunta sa airport, makakita ng aeroplano. Pero sa akin, sobrang na-amaze ako. Kasi first time ko to sa buhay ko. At ayan, naghihintay ako ng flight ko. Kasi napaka-early kong dumating. Kaya, alam mo, yun muna ginagawa ko. Kasi, napaka-excited ko. Kaya, yun, early ako talaga dumating sa airport. 7 pa lang nasa airport na ako kasi sobrang na-excite ako. At ayoko super ma-delay yung flight ko. Kaya mas marami akong time. At ayan na guys! Nakapasok na ako sa hallway. So papasok na kami sa aeroplano. Alam mo yung sobrang saya ng puso ko. At ayan, syempre kailangan nating video yung sarili natin. Ayan. Ay, napaka-amazing talaga. At yun, malapit na talaga ako pumasok sa aeroplano. So, syempre. At ayan, the moment of truth. Alam mo, nakikita ko ito sa TikTok, yung ganito mga view, ganitong video, ganito, yung ano yung mga pretendant, nagtuturo ng anong gagawin, ganun. So, ito yung view sa loob. Sa part na to, unti-unti nang tumatakbo yung aeroplano, yung padahan-dahan lang. Yan, unti-unti na siyang tumatakbo. So, alam mo yung feeling na parang um, bago, no? Kasi iba naman yung jeep, yung taxi, yung motor, 'di ba? Iba naman yung feeling doon. At saka isa sa mga na-notice ko doon sa loob ng aeroplano, ay sobrang lamig talaga. Hindi ako nakadala ng jacket, alam mo yun. Hindi ako nakaprepare ng jacket talaga. Ito na po yung moment na mabilis na yung takbo ng aeroplano at saka unti-unti na siyang um, pataas. Alam mo yun. Pero dito sa moment na to, unti-unti pala siyang dumibilis. At yan, gusto ko lang makita niyo yung reaction ng mukha ko nung lumipad na siya pataas. Hindi naman ako natakot sobra pero kakaiba yung feeling kasi first time mong lumipad. Ayan o. At saka masakit siya sa taenga. Alam mo yun. Tapos parang may pumuputok sa loob ng taenga. Na, ayan. As in, parang akong sumasakay sa roller coaster, Ferris wheel, ano pa ba yung mga rides na yun? Parang ganun. As in, bago siya lahat sa akin. So, sobrang na-amaze ako. Tapos, nung time na makakita mo na lumulipad siya at saka yung dun sa bintana, no? Basta, sobrang saya ko dyan as in. Yung first time na makita mo yung clouds,
Kasi unti-unti mo siya nakakita dyan eh. So, ayan. Dito sa part ng ride ko, nung nakita ko yung mga clouds ng malapitan, naiyak ako kasi sabi ko, hala, totoo ba to? Like, totoo ba to nakikita ko na malapitan yung ulap? Kasi dati parang doon lang ako sa baba, nakatingin sa taas. Ngayon, sobrang lapit niya sa akin. Napaka, sobrang saya ko. Alam mo yun, yung kanyang view, parang, wow. Totoo ba yung nangyayari yung mga bagay na to? Sobrang thankful ko kasi nakilala ko yung mga tao na to, napupuntahan ko na di ko akalain na, alam mo yun, yung mga bagay na to, mararasan ko pa pala sa mundong to. So, napaka-amazing talaga. At ayan, pababa na kami ng airport. Ayan, naghihintay na lang ako na tumayo dyan. So, samahan niyo pa rin ako. At ayan, palabas na kami ng aeroplano syempre. Hindi pala ng airport. So, ayan. Yun lang, pila-pila. Saka, kasi dami rin mga pasahero eh. So, kailangan mo talaga maghintay. At ayan yung view ng airport dun sa sa Manila. At nang lumabas ako sa airplane, as in yung mga building na malalaki, nakikita mo na siya unti-unti. Diba? At saka yung malawak na space, yung basta, yung first time mo tumapak ng Manila, yung tinatawag nilang Manila. Alam mo yun. Kasi sa amin sa probinsya, yung tawag namin dito sa lugar na ito, Manila lahat to. Kahit ibang lugar na hindi naman part ng Manila, Manila yung tawag namin diyan, like yung mga Quezon City, mga ano ba? Mga Makati, Manila pa rin yung tawag namin diyan. At ito na nga, nandito na ako sa labas ng airport. Naghihintay na ako ng Grab taxi kasi pupunta na ako sa apartment ng friend ko. So, along the way, sobrang na-amaze ako sa mga views. Like yung mga building na yan, kahit malayo pa lang yung mga building, na-amaze na ako kasi alam mo yun, daming mga building, tapos tataas pa. Kasi compare dito sa Iloilo, like I think dalawang building lang dito yung pinakamataas eh. Pero dito daming building na matataas talaga. Kasi nalulula akong tingnan. Especially dito, nung dito na ako nakarating, hindi ko alam kung saang lugar to eh. Pero nung nakita ko yung mga building na to, as in, sobrang wow. Napawaw talaga ako. Kasi first time ko makita yung ganyan kalaking mga building na madami sila, no? Hindi lang dalawa, tatlo, kundi napakadaming ganyang mga building. So, sobrang saya ng puso ko kasi na-experience ko to. No? Akala ko hindi na ako makakaalis ng Iloilo eh. Pero unexpected. Bigla na, ay, luluwas na pala ako. No? Nakabook ako ng flight. Alam mo yun? At dito yung first time ko dumaan sa underground na highway. As in, kasi wala namang sa aming underground dito sa Iloilo. Kaya, ayan no. Sobrang na-amaze din ako sa ganito. Kasi nakikita ko rin ito sa TV or sa mga movies, yung mga underground na highway. So, sobra. Parang kakasimula lang ng araw ko sa Manila. Sobrang amazed na ako sa mga nakikita ko. At as in, mas maganda siya tingnan sa malapitan yung mga malaking building. Alam mo yun? Ay, so hindi ko talaga makakalimutan tong experience na to. At syempre, hindi naman siguro to yung last na balik ko dito. Syempre, ito pa lang yung simula. Ayan, malapit na ako dumating sa apartment ng kaibigan ko na si Daniel. Siya yung nag-organize nito. Lahat ng pag-book ko ng flight. So, sobrang nagpapasalamat din ako dun sa kanya. So, malapit na din ako sa kanila at pupunta kami sa birthday boy namin. At ito na ang pinakahihintay kong sandali. Ito yung time na mamimit ko na si Aldrin. Si Aldrin kasi yung friend namin na vlogger na pinapanood ko dati lang sa TV. Alam mo yun? At sa cellphone. So, as in, sobrang ako kinakabahan. Nahihiya ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko kasi ako namumula ako kapag nahihiya. At parang ayaw ko ba talagang bumaba ng kotse dyan. Kasi parang hindi ko kaya. Alam mo, papunta pa lang kami, sobrang na akong kinakabahan. At nung nakita ko pala siya sa window ng kotse, as in, nasa starstruck ako sa kanya, B.
Di ko alam kung anong gagawin. At ayan, wala akong choice eh. Bumaba na ako. Alam naman magstay ako sa car. At yung nakita ko siya, hindi ako makapaniwala kasi dati kasama ko lang doon sa video call, sa live. Alam mo yun? Nung nakayakap ko na siya, naku, ang bango-bango niya guys. Charot. At si MM din, ito yung isa sa mga nakaklose ko rin, lagi yung kausap to eh. At sila Daniel, si Roy, yung mag-partner na yan, yung tinuluyan ko at nag-take care sa akin dyan sa Manila. So sobrang nagpapasalamat ako sa kanilang dalawa rin. Dan, nagbabanding na kami dyan magkakaibigan sa mga oras na yan. So, yun, meron silang video okay ni Aldrin. So, yan, kumakanta si MM, saka si Roy, nangungulit. At saka kumain din kami dyan. Kasi gutom na gutom talaga kami nung pumunta kami dyan. Kasi di kami nakakain ng kanin mula sa apartment na ni Roy. Parang nariko lang kami. Saka yun, nagbiyahe pumunta ka ni Aldrin. So si Aldrin pala ay isang vlogger, YouTube vlogger na friend namin. So nakilala ko siya, namin siya, nakilala ko silang lahat ng September. So since September, nagbabanding na kami sa TikTok, Bigo, video call kami sa Messenger. Doon kami mas naging close. So I think after 8 to 9 months, yun, nagkita din kami, di ba? So plan lang namin talaga doon na magkita sa birthday ni Aldrin. So as in, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi hinayaan niya mangyari ito. Yung mga plan namin is matupad siya na magkita kami. So, ayan din yan si Tyrone, close din namin yan. Alam mo yung feeling na yung mga tao nakikita mo lang sa TikTok, sa Bigo, as in nakikita mo lang sa cellphone mo, na-meet mo sila personal. Iba yung feeling kasi para sila mga artista na nakikita mo sa TV tapos na-meet mo. Tapos ang babait nila. Sobrang welcome ako dun sa kanila. Kahit kakilala ko lang sa kanila, alam mo yun, parang magaan yung loob mo sa kanila. Ayan pala guys, yung niregaluhan ako ng MM ng tumbler dyan. So sobrang saya ko din kasi alam mo yun, sobrang na-appreciate ko kasi yung mga gift ng tao na nag-effort. So MM, maraming salamat sa gift mo. Sobrang na-appreciate ko yan at magagamit ko talaga yan. B, kailangan ko talagang tumbler. So thank you very much. Si MM, isa yan sa mga close ko at sobrang na-appreciate ko din yan kasi apakabait, alam mo yun, thoughtful. Tingnan mo, binilan pa ako ng tumbler. Hindi ko naman hiningi sa kanya yun eh. So, siya lang na yung nagbigay sa akin. So, alam mo yun, sobrang nagpapasalamat din ako to appreciate ko yung effort niya. So, MM, thank you very much sa iyong regalo at I will treasure that. At syempre, dadalhin ko yan sa Iloilo at aalagaan. At syempre, kasi nanggaling sa'yo yan. At syempre, si MM pa din yung bida, kumakanta. At yan pala si Aldrin, yung nakayuko. Ayan, mag-hi yan sa video. So, yan yung friend namin na sobrang rin ako nagpapasalamat na kahit alam mong sikat siya, vlogger, at sa LA pala yun, sa LA. Parang hindi kami iba sa kanya. Parang, alam mo yun, pare-parehos lang kami. So, yan si Chino, si Antiel, mga Bigo, TikTok friends na namin yan. At aming Disney princess na si Daniel. So, yan yung host namin na cute. So, at si Mami dun sa likod, yun yung Mami ni Aldrin. At yung birthday boy namin, si Aldrin. At yung theme ng kanyang birthday is Baby Boss or Boss Baby kasi kamukha niya daw si Boss Baby kasi unti lang daw yung buhok niya. Pero kahit unti yung buhok, pupanti cute at gwapo, diba? So, ayan. So, siyempre may pag-games. At ako, siyempre kasali din ako dyan. So, kaso talo ako eh. Hindi talaga ako magaling. Pahabaan niya ng hininga. Ayan. Tapos may laro din kaming Hepe Pore. So sumali din ako. So ayan yung mga friends namin, friends ni Aldrin. So nagsama-sama kami lahat. Alam mo, hindi naman kami magkakilala lahat. At least, diba? Go pa din kami. No? Especially sa mga pag-games. So nakita mo sa ngiti ni Daniel na sobrang saya niya. Si Aldrin din sobrang saya. Makikita mo sa mukha niya. At sabi nga niya, best birthday ever na daw to. Kasi, alam mo yun, siyempre, kompleto yung mga friends. Hindi man kompleto, pero most of the close friends na is nang doon. At, ayun. At siyempre, sobrang masaya din ako kasi in-invite niya ako
Diba? At alam kong sobrang na-appreciate niya talaga yung nagagaling pa ako Iloilo. Alam mo yun. At yun, kakain-kainan na. So, sobrang sarap rin ng mga handa nila as in. Satisfied talaga ako dun sa buffalo wings. Ano pa yun? Ano ko, beef. So, yan. Makain lang kami dyan. Yung si CJ, yung... Basta ang dami nila. At syempre, after kumain, umuwi na din kami. Kasi pagod pa, walang tulog, galing work. So, hindi din namin matulog. Kasi sa mga susunod na araw, meron pa kaming mga lugar na pupuntahan. Kaya vlog ko din yon, yung day 2, day 3, day 4. Kasi hanggang Sunday ako dito, so Sunday na ako uwi. So, susulutin ko talaga yung moment na kasama ko yung mga taong to. Na kasi minsan ko lang ito maranasan. At ayan ang pagka-uwi namin, parang nagutom pa sila at ako din. So nag-order kami ng French fries sa McDonald's pala yan. So yun, nanonood kami ng TV, usap-usap lang kami. Alam mo yun na dati nag-usap lang kami sa phone, sa video call. Ngayon nag-usap na kami personal. Parang hindi pa rin nagsisink in sa akin talaga yung moment na, ala, dito na pala sila, kasama ko na sila harap-harapan. Sobrang saya ko at sarap nilang kausap. At sila Danila Troy, inalagaan talaga nila kami ni MM. So, sila naluto ng breakfast, ganun, yung lunch, at saka yung dinner. Alam mo yun, sobrang unforgettable para sa akin yung ganitong mga pangyayari. Kasi, minsan lang to. Nung hindi mo akalain na meet mo sila online, tapos ma-meet mo sila personal, parang walang pinagbago, same pa din sila. Kasi natatakot ako yung una pumunta sa Manila kasi Manila yan eh, hindi mo alam yung mga tao dyan. Diba? At sabi na delikado daw yung Manila. At saka na-meet mo sila online, so hindi mo sure kung ganun din sila sa personal. At saka yung mother ko, father ko, si tito, si lola, yung mga negative talaga yung mga sinasabi nila na, uy, huwag ka pumunta doon, baka mapahamak ka, hindi ka na makauwi kasi hindi mo naman sila kilala personal, nakilala mo na sa TikTok. So, ba't ka pupunta doon, delikado. Siyempre, inisip ko din yung mga sinasabi nila, kinikonsider ko rin yon. Pero alam ko kasi sa puso ko na alam kong pwede ko silang pagkatiwalaan. Kaya kahit first time ko book, I mean, first time kong mag-travel na mag-isa, na ako lang, wala akong kasama, ako lang. Tapos punta ako na Manila, ako din mag-isa. Tinekris ko yun kasi may tiwala ako sa kanila. At gusto ko sila makasama at makita. So yun yung naging source ko na, tutuloy ko to. Kasi alam ko, hindi ako mapapahamak sa mga taong to. Kasi alam kong mabubuti yung mga tao na to. So, ayun. Nung dumating ako sa bahay nila Roy, ni Daniel, sobrang welcome nila, no? Pinakain nila agad ako, tapos naligo ako. Alam mo yun na ma-feel mo agad yung comfort sa kanila, no? Kasi una nahiiyak ka syempre, pero nung matagal-tagal na yung ilang minutes na, comfortable na ako sa kanila. So guys, for my next vlog, so day 2 namin. So may mga lugar kaming pupuntahan. So si Daniel talaga yung nag-prepare niya ng aking itinerary kung saan ako pupunta, saan ako tutour. So sobrang nagpapasalamat din ako sa kanya. So that's all po for today's video. Ito po yung day 1 ko dito sa Manila. And I hope that marami pa ako ma-experience, makikita na mga lugar na ma-amaze ako at di ko makakalimutan. So, thank you so much for watching my vlog. This vlog is only for my memory. Para hindi ko makalimutan yung experience ko sa Manila. So, thank you. Bye-bye!